Siya Paul Solomon Maglaya. Good morning. At sumayin nyo rin. Good morning sa lahat. Praise the Lord. May space pa dito sa harap, oh. Pwede kayong mag-move dito. And anyway, so, sarap ng worship, no? Ayoko na tapusin, eh. Kaso naisip ko, nga pala, mag-bridge pa pala ako. Anyway, kung napapansin nyo, binalik natin yung mga old songs natin. Wala nang anointing yung mga bagong kanta ngayon, eh. Puro ano lang, puro pa-hype lang. So, wala na yung presence talaga. So anyway, sa mga susunod na mga Sundays, hopefully, prayerfully, and magawa natin, laging ganun ang worship natin sa Panginoon. Announcement pala, hindi na-announce kanina. So August 29, magkakaroon ng Friendship Night ang mga campus, ang care group natin. Care group fellowship, pero Friendship Night yon. August 29, gabi. So yung 7 p.m. na 7 to 9 p.m. ang kanilang care group. So after school nila, magkakaroon ng Friendship Night dito, August 29. Also, ready na yung sasakyan natin next week para sa magiging water baptism. Ngayon, nagpe-pray ako last Monday. Sabi ko, Lord, ano bang message mo para sa church ngayong next Sunday? Kasi syempre naka-team tayo, di ba? Tapos, biglang naging off-topic yung message ngayong umaga. Hindi siya part nung team natin. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binalikan ko rin. Nag-memories ako sa Facebook. August 17, 2023, tungkol din dito, tungkol sa faith din yung topic. Yung little, great, perfect faith. Yan. So 2 years ago. Tapos mga 3 years ago, about din sa advancing in faith naman, yung tinuro natin. Tapos, ngayong araw, August 17 ulit, tungkol na naman sa faith yung topic natin. And tinawag natin tong the steps of faith dahil pataas siya ng pataas. So, merong 7 levels of faith dyan. 7 na, hindi na siya 3 lang. So, pag-aaralan natin ano yung mga 7 steps na ito. And sabi nga dyan, moving from fear to unshakable trust in God. Kung feeling mo, wave pa yung pananampalataya mo sa Panginoon or parang nasa-shaken ka pa, kung pakiramdam mo minsan parang bumababa yung faith mo or parang nagkakaroon ka pa rin ng mga pag-aalinlangan na parang gaya kaya ng Diyos o hindi. Ngayong araw na to, by faith, after natin matutunan to, masasolve lahat ng issues natin sa pananampalataya natin sa Diyos. Amen? So sabi dyan sa James chapter 2 verse 22, can't you see, pinakamababang translation yan, Good News Translation. Sabi yan, can't you see his faith, speaking about Abraham's faith, and his actions work together? His faith was made perfect through his actions. Nakita nyo? Yung pananampalataya ni Abraham naging perfect sa pamamagitan ng action niya. Sino hindi siguradong sasama sa swimming? Meron ba? Yung di pa siguradong makakasama. Kasi kailangan ng provision ni Lord. Patataasin natin yung pananampalataya nyo ngayong araw na to. Ako rin mismo, may naabangan pa akong pagpapala mula sa Diyos. Pero hindi nag-doubt or hindi nag-wave yung faith ko. Kayang-kaya ng Diyos mag-provide para sa ating lahat. Nananampalataya ako dyan. Ngayon, hindi ka lang dapat manampalataya. Dapat meron kang works. Dapat meron kang actions. Sabi ko nga sa mga youth, marami tayong merchandise. Pwede nyo ibenta yun. Yan. Sa kids room, meron tayong box dyan ng merchandise. Pwede nyo ibenta yun. Tapos yung kikitain nyo doon, pwede nating hatiin yon sa church tsaka sa magiging fund mo para Maraming merchandise dyan sa loob, pwede nating ibenta yon kung gugustuhin nyo. Kaya nating maniwala, pero kailangan natin ng works. Amen ba? Hindi pwedeng puro ka lang believe. I believe, I believe, I believe. Pero asan yung works? Naniniwala ka na healer si Lord, pero di ka naman nagkakaroon ng works para maging healthy yung katawan mo. Naniniwala ka mag-provide ng Diyos, pero wala ka namang ginagawa para makapag-provide siya para sa'yo. Okay? So dapat meron tayong works. Kagaya ni Abraham, nung sinabi ni Lord sa kanya, Abraham, pagpapalain kita, kaya lang, i-offer mo muna si Isaac. Nag-doubt ba siya? Hindi.
Yung naging pananampalataya niya, i-bless ako ni Lord, tatawagin siyang Father of all nations. Pero ang kailangan niyang condition, sumunod muna sa Panginoon. Doon sa pagsunod niya, doon na perfect yung faith ni Abraham dahil meron siyang action na ginawa. Pag hindi tayo umak or nag-work sa pananampalatayang meron tayo, anong sabi ng Bible? Faith without work is dead. Kaya kailangan po natin matutunan tong perfect faith na meron si Abraham. At ngayon pag-aaralan natin yan para lahat tayo mag-increase, mag-grow, maging ma-strengthen yung faith natin today. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa pagkakataon ng mga pag-aaral muli ng iyong mga salita. Lumalapit kami sa trono ng biyaya at nagpapakumbaba, O Diyos. Wala kaming magagawa kung wala kami sa inyo. Kaya naman, tulungan mo kami sa araw na to. Matutunan namin magtiwala sa iyo ng totoo at ng buo. And today, Lord, we trust you that you will give us wisdom so that we may understand every word na matututunan namin ngayon. I pray that you will speak to us personally. Holy Spirit, speak to your people personally. Just like Samuel said, Lord, here I am, speak, Lord. Here we are, Lord. Makausap ka sa aming mga buhay at maranasan namin ang personal mong pakipag-ugnayan sa bawat isa. And Lord, I pray that through the Holy Spirit, you'll continue to move in this place with power. Thank you, Lord, for your glory. It's in this place, Lord, and you're here with us. At naiintindihan namin, Panginoon, na nais mong magkaroon kami ng paglago, pagtaas, paglakas ng aming pananampalataya sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Lord, na sa aming pag-aaral ngayon, ay maunawaan namin ito ng maayos. Even sa mga nanonood sa online, Lord, we pray na magkaroon ito ng application sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord, dahil ko-cover nyo rin kami ng banal dugo ni Jesus sa aming pakikinig para hindi ito maagaw ng diablo at kundi ito ay magkaroon ng rema sa aming buhay, ang mga salita mo na magbabago at magpapalago ng aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito and we bless your name, Jesus' name. Amen. Now, sabi nga, faith is the currency of the kingdom of God. Pag wala kang faith, hindi ka makakagastos. Okay, boys. Yan. Sige. Yan, may nagbabalik. Yan, praise God. Welcome. Yan. Ang currency daw or ang salapi sa langit, hindi papel, hindi rin barya, hindi ginto o pilak. Faith dapat kasi without faith, it is impossible to please God, sabi ng Hebrews 11:6. So, imposible na malugod ang Diyos kung wala kang faith. And sabi rin ni Apostle Paul, anything na gagawin mo outside faith or without faith is a sin. Ulitin ko. Anything na gagawin mo without faith is a sin. Kasalanan ang lahat ng gagawin mong bagay na walang pananampalataya. Okay? For example, tumutugtog ka sa Panginoon, sabi mo. Pero tumutugtog ka naman, di ka naman naniniwala sa Diyos talaga. Wala naman talaga. Nagpapanggap ka lang. Ang tawag doon, kasalanan. Okay? Any works, any service na gagawin mo outside faith, nagpapanggap ka lang, kasalanan yun sa Diyos. Ngayon, sa paglapit sa Panginoon, sabi rin ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Pag wala kang pananampalataya, hindi mo siya mapiplease. Hindi ka kalugod-lugod sa Diyos, ibig sabihin, pag wala kang faith. The moment nagkaroon tayo ng pananampalataya, sabi ron, for he who comes to God must believe that He exists and that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6. So therefore, dapat pag lumapit ka sa Diyos, naniniwala ka nag-i-exist siya. Pag umupo ka dyan sa upuan na yan at nakikinig ka ng salita ng Diyos, na wala ka naman pananampalataya sa Diyos, wala ring sense. Kahit anong prayer mo, kung wala kang pananampalataya sa Kanya, wala ring sense. Bakit? Hindi ka nakaka-please sa Diyos. Okay? Sa book ng Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, John, si Jesus, nag-declare siya na iba't ibang klase ng state ng pananampalataya. So, may mahina, may malakas, may malaki, may maliit. So, pag-usapan natin isa-isa. Ano daw yung mga klase ng faith na pwede natin pag-aralan ngayon? Number 1, no faith. Number 2, little faith. Number 3, weak faith. Number 4, growing faith. Number 5, strong faith. Number 6, great faith. Iba pa yung strong sa great. At perfect faith. Number 7. Dati 3 lang tayo. Little, great, perfect. Ngayon, 7 na. So, hindi ito ganun kahaba, wag kayo mag-alala. Parang Sunday school lang. Number 1, no faith. Okay, kaya nag-aaral kami sa Sunday school. Ako yung teacher sa college kanina. Dapat si Rich kasi. Kaso buong week, medyo iba-iba yung tulog namin. So, since nagtuturo tayo ng Bible talaga, ever since ng books of the Bible. So, ako yung nagturo kanina. Pinag-usapan din namin about faith.
Ngayon, nung unang level ng faith na pwede natin mapag-aralan, no faith. Ba, anong no faith? Nabasa niyo na ba yung no faith sa Bible? Sa Mark chapter 4 verse 30, sabi doon, si Peter, si James, si John, si Andrew, mga mangingisda. Nabasa niyo yun sa Bible? Tapos, kasama nila si Jesus sa bangka. Nung namangka sila, ano nangyari? Nagkabagyo. Pumasok yung tubig sa bangka. Si Jesus, tulog. Di ba? Nalala nyo? Tapos, natakot yung mga disciples, Lord, 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 we're perishing. Wala ka bang pakialam, mamamatay na tayo. Tapos gising si Jesus, nirebuke ko yung bagyo. Peace, be still. 3 words lang. Tapos tumingin si Jesus sa mga disciples, sabi niya, why are you so fearful? How is that? How is it that you have no faith? Paano nangyari yan na wala kayong pananampalataya? Okay, picture natin ngayon. I-picture natin. Kasama ba natin si Lord? Amen po? Kasama ba natin si Lord? Kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Panginoon? Amen. Ba't natatakot ka? Di ba? Bakit? Nakita mo yung bills mo. Nakakatakot, yari. Yung mga mangingil sa'yo, naku, nakakatakot, yari. Yung mga patong-patong na pagsubok ng buhay, naku, nakakatakot. Paano na to? Kasama mo ba si Lord? It doesn't mean na hindi mo kasama si Lord. It's just so happen, you have no faith. Paano yun? Ano ang marks ng no faith? Number 1, dominated by fear. Pag wala kang mananampalataya, takot ka. Bakit? Again, ang fear, it short-circuits your faith. Namamatay yung pananampalataya mo the moment na matakot ka. Number 2, forgets God's presence. Hindi pa yung word of God, yung presence ni Lord. Imagine, yung mga disciples na mga mangingisda, ng mga professional mangingisda at professional na mga na lumalangoy. Mas magaling pa lumangoy yung mga disciples kay Era. Kasi mga mangingisda yung mga yun. Sa dagat lumalangoy yun. Kasama na nila si Jesus sa bangka. Natakot ba sila? Ang no faith, nalimutan mo, ay oo nga pala, kasama ko pala si Lord. Kaya tayo nagkakasala, kaya tayo natatakot, nagwo-worry, kaya tayo na kinakain ng mga pagsubok ng buhay. Bakit? Nalilimutan mo kasama mo si Lord. Number 3, ignores God's past work. Take note, yung Mark chapter 4 na yan, actually sa Matthew rin meron din yung record. Sa Luke meron din record. Bago yung nasa bangka sila, may mga miracles pa si Jesus na nag-iwarawa. Okay? Bago sila sumakay ng bangka, meron pa sila nakikitang experience na si Jesus gumawa ng miracle, nagpagaling ng sakit, even yung water into wine. Marami siyang experiences ni Antonio. marami sila nakita kay Jesus na miracles. Kaya lang nalimutan nila. Bakit? Natakot sila. The moment na matakot ka, malilimutan mo lahat ng ginawa ng Diyos at kaya niyang gawin dati pa. Yung mga nagawa niya previously sa buhay mo, even yung presence niya na nasa iyo, nalilimutan mo rin the moment na matakot ka. Kaya pag ang level ng faith mo ay no faith, ayan, nandyan ka. Okay? So no faith means relying only on sight. Sa nakikita lang, ano sabi ni 2 Corinthians 5:7? Ano sabi? So live by faith and not by sight. When you live by sight, you are, nasan ka? Nasa no faith ka. Pag lagi mo tinitignan yung sitwasyon, at hanggang dyan ka na lang talaga. Yan yung pananampalataya na sinasabi ni Jesus, no faith. Wala. Kasi kung ano yung sitwasyon mo ngayon, yan yung feelings mo. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, okay na yan, problemado ako ngayon, bagsak talaga, pagsubok. Wala talaga ako wala namang mangyayari sa akin. Yan. So no faith. If storms in life makes us forget God's power, nandiyan tayo. Parang ano lang yan eh. Sabi ko nga, lagi ko kayo nire-remind. Yung bills nyo last month, bills nyo pa rin this month. Mas malaki lang minsan. Nag-provide naman si Lord last month, mag-provide pa rin siya this month. Amen po. Regardless of the situation,
Kung mananampalataya ka na kaya ng Diyos, may kapangyarihan siya, nagawa niya na yun before. If He did it before, He can do it again. Amen? And He will do it again and again and again and again. Amen? Kung mananampalataya ka lang. So the first step, para mawala yung no faith, ano kailangan mo? Marinig yung salita ng Diyos. For faith comes by hearing, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Okay? Ang pananampalataya dumarating kapag napakinggan mo at napapakinggan mo ang salita ng Panginoon. So kaya, paano tataas faith mo kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Paano tataas faith mo kung hindi ka naman nakikinig ng Word of God? Paano tataas faith mo kung hindi ka nakakapakinig? So, it's a matter of your time na ini-spend sa Word of God para magkaroon ng increase yung no faith na meron ka. Okay? Next, little faith. So, merong no faith, merong little faith. Anong pinagkaiba nila? Okay? Sabi sa Bible, sa Matthew 14:31, di ko pala na-edit yung title. Matthew 14:31, O you of little faith, why did you doubt? Sino nakakalala niyan? Sino yan? Si Peter na naman. Di ba? Si Jesus, kakatapos na ng 5,000, feeding ng 5,000, di ba? Yung context ng buong Matthew 14, nagpakain sila ng 5,000. Tapos sabi ni Jesus, mauna na kayo sa kabilang dako, sa kabilang island. Di naman sila, napunta sila sa island, sa kabila. Kaya lang, nasa gitna na sila ng dagat, si Jesus nag-overnight prayer meeting sa mountain. Bandang alas 4 na madaling araw, lumakas yung hangin. Natakot yung mga disciples kasi doon sa gitna ng dagat, may naglalakad. Sino yung naglalakad? Si Jesus. Sabi ni Thomas, wala, may multo, may multo. Sabi ni Jesus, do not be afraid, it is I. Sabi ni Peter, Lord, and doubtful pa si Peter, nag-aalanlangan pa siya kung si Jesus talaga yun. Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ko dyan. Sabi ni Jesus, come. Lakad si Peter sa tubig. Lakad. Saya. Yeah. Tingnan niyo yung paradox niyan. Ay, pag sinabing paradox, malalim pala masyado. Tingnan niyo yung si Peter, ang nakikita niya, yung dagat. Tama? Yung hangin ba nakikita mo? Sino na nakakita ng hangin? Nakita niyo na yung hangin? Well, kung walang object na like buhangin o puno or dahon na hinahangin, hindi mo makikita yung hangin. Tama? Kasi invisible ang hangin. Tama ba? Di ba? Ulitin ko common sense yung hangin, invisible yan, unless may something na object na hinahangin, saka mo lang malalaman, uy, may hangin. Okay? Gets nyo? At mararamdaman mo kasi, uy, may hangin. Pero yung dagat, nakikita ba natin? Yung tubig? Nakikita, di ba? So si Peter, yung nakikita niya na liquid, nalakaran niya. Tama? Imagine nyo kayo si Peter. Nakikita mo yung dagat, alam mong liquid, lulubog ka doon. Pero dahil sabi ni Jesus, come, nakatingin si Peter kay Jesus, lakad si Peter sa tubig. Unknowingly, hindi niya na napansin na, uy, tubig nga pala itong nilalakaran ko. Pero nung sinabi sa Bible, bago yung verse na yan, sabi doon, and then Peter saw the wind and the waves. Ayun na. Nawala na yung paningin niya kay Jesus. Napunta na saan? Guling ni Peter, nakita yung hangin. Nung nakita niya yung invisible na hangin, dahil sa waves, doon siya lumubog. Pero nung hindi niya pa nakikita yon, ang nakikita niya lang si Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Kaya lumubog siya. Tapos sumigaw siya, Lord, save me. At sabi ni Jesus, kinuha siya, O you of little faith, why did you doubt? So, ang isang little faith daw, doubter. Kanina, takot. Ito, doubter naman. Okay? Ano daw ang marks ng little faith? Number 1, starts well. Siyempre, nakalakad na, di ba? But stumbles. Bakit? Nung nagsimula siya mag-doubt, ayun, doon na siya lumubog. Nagsisimula, titibala ako kay Lord. Yes, sarap magsimba. Yeah, ang saya pala kay Lord. Tapos bigla nagka-problema, boom, bagsak. Wala na. Little faith. Okay? Number 2, dependent on circumstances. So, ano yan? Up and down ang pananampalataya. Pag masaya ang sitwasyon, yeah! Pag may blessing, yeah! Pag wala na, di ba? Pag maganda yung sitwasyon, ang saya-saya ng lahat, yeah! Praise the Lord! Pag nagkaroon ng pagsubok, wala na. Little faith.
It doesn't mean wala kang faith. Maliit nga lang. Okay? So ano kailangan dyan? Sabi dyan, needs frequent reassurance. Kailangan pa, imagine kung ako yon. Sabi ni Jesus, it is I, do not be afraid. Huwag na kayo matakot, ako to. Ano yung kailangan ni Peter? Reassurance. Lord, kung talagang ikaw yan. Ha? Ganun tayo madalas eh. Lord, kung talagang ikaw to, bigyan mo ako ng sign. Kakasayin mo, ayan. Di ba? Kailangan pa natin, parang marunong ka pa sa Diyos, sinabihan ka na nga, gawin mo na, gawin mo na. Parang ano yun, kaya si Gideon ganun din sa Old Testament. Sabi na ng Panginoon sa kanya, Gideon, man of valor. Yeah. Gagamitin kita para iligtas, i-deliver yung buong Israelites sa buong kalaban nyo. Sabi ni Gideon, Lord, kung talagang gagamitin mo ko, humingi siya ng sign, di ba? Maging mabasa yung basahan and so on and so forth. Kailangan ng reassurance, little faith. Though maliit yung pananampalataya ni Gideon, ginamit pa rin naman siya. Pero yun nga, hindi tayo dapat magstay dyan. Many believers live here, trusting God when things look good. Pero yun nga, wavering when storm comes. Pag meron ng bagyo, ayan, wala na, doubt. Growth comes by keeping our focus on Jesus, not the waves. Amen? Kaya Hebrews 12:2, ano sabi? Let us fix our eyes on who? Jesus. The author and finisher or perfecter of our faith. Di ba? Who for the joy set before Him endured the cross. Tandaan nyo to ha. Bakit dapat tayo mag-fix ng mata kay Jesus? Anong meron sa pananampalataya ni Jesus? Si Jesus, dumaan ng matitinding pagsubok ng buhay. Bakit? In-endure niya yung cross. Dinispise niya yung shame. Imagine ha, ganun katindi. Gano'ng kasakit yung cross? Sobra. Pako ka ba naman ng 6 hours dyan eh? Bago ka pa ipako, nilatego ka pa, ginulpi ka pa, binugbog ka pa. Di ba? Nilagyan ka pang koronang tinik. Tapos in-endure na yung cross. Even yung kayayang hubot-hubad siya nakapako sa cross, nakakaya ng gusto yun. Pero dinispise, in-score niya lahat ng yun. Ibig sabihin, wala siyang pakialam. Bakit? Meron siyang joy. Who for the joy set before Him. Nagagalak si Jesus na i-endure lahat ng yon. Kasi alam niya, after ng lahat ng sufferings na yon, He will sit at the right hand of the throne of God para ma-intercede niya tayo everyday. Para makabalik tayo sa connection natin sa Diyos. Para makabalik tayo sa relationship natin kay Father. Who for the joy, lahat yon in-endure niya. So anong reklamo mo? Anong excuse mo? Sumunod ka sa Panginoon, anuman mga sufferings, struggles, hardship, dadaanan talaga natin lahat ng yan. Pero sabi ni James, count it all joy, my brethren, my brothers and sisters, when you face or undergo various trials. Lahat ng trials, testings, hardship, suffering, consider it an opportunity of great joy, sabi ni James. Di ba? So kaya pag ang cure, ang gamot sa little faith, i-fix mo yung mata mo kay Jesus. Kung si Jesus na-endure niya lahat ng yon, kaya ko rin. Bakit? Kasama mo siya. Amen? Kailangan mo lang i-increase yung faith mo. In-endure ni Jesus lahat yon because of the joy. With the Jesus on my side, lahat ng joy na meron ako, dahil kay Jesus galing lahat ng yon, mapagtagumpayan ko rin to lahat. Amen? Amen. Number 3, weak faith. So, no faith, little faith, weak. Ano naman ang weak faith? Sabi ng Romans 14:1, welcome those who are weak in faith, but do not argue with them about their personal opinions. Sinasabi ni Paul, lahat ng mga mahina sa pananampalataya, i-welcome natin sila. Ibig sabihin, i-treat natin sila ng maayos. Be gentle with them. Yun yung point. Maging gentle tayo sa kanila. Kasi kung nakita mo mahina pa yung pananampalataya, huwag ka masyadong agresibo. Sipin mo, kaka-born again lang yan, kakaligtas lang yan, tapos tinuruan mo agad ng theology. Diba? Tapos may requirement ka na kagad na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganun ka. Tataligod agad sa Panginoon yun. Kasi mahina pa nga yung faith, pinapalakas mo kagad hindi pa nga dapat. Padaanin mo siya sa proper na procedure para lumago yung faith na step by step. Ano sabi natin? Sabi ng Bible kapag meron kang weak faith,
Ikaw daw ay easily troubled by non-essentials. Or ibig sabihin, madali ka ma-distract. Gets distracted by lesser matters. Parang, na-imagine, na-experience nyo na to. Yung sabi mo, Lord, magpa-pray ako. Pag pray mo, ang dami mo nang iniisip. Na nagiging cause ng distraction kaya di ka makapag-pray. Na-try nyo na yun? Nangyari na ba sa inyo yun? Pag hindi pa nangyari sa inyo yun, perfect ka na. Lahat ng Kristiyano dumadaan sa ganun. Yung nag-dedicate ka ng time ng prayer, pagluhod mo, Lord, may sinaing na nga ba? Nakapagluto na ba ako? Ay, may baon na nga ba yung anak ko? Ay, paano kaya yung exam ko? Ang dami mo na kagad naiisip, nagpe-pray ka, nawawala ka sa linya. Dahil sa distraction. Okay? Even sa pagbabasa ng Bible, ganun din. Di ba? Nag-dedicate ng time, magbabasa ako ng Bible. Di ba? Ting! Nag-message. Babasa ka ng Bible. Tulog cellphone mo, no? Distracted. Easily distracted. Okay? Easily troubled. Ano pa? Pag ikaw ay weak in faith, meron kang overly cautious. Yung ayaw mo magtiwala ng malalim. Parang takot na takot ka, parang, kasi baka pag naging malalim akong Kristiyano, bawal na yung ganito, bawal na yung ganyan. Kasi baka pag nagtiwala ako, parang masyado kang OA sa, overprotective ka sa sarili mo na ayaw mong, okay lang, attend lang, pwede na yun. Pero ayaw mo ng fellowship, baka kasi lumalim yung relationship mo sa Diyos. Yan, may mga ganon. Ano pa? Lacks assurance, isa pa yan. So kapag mahina ang pananampalataya, kulang pa sa promises ni Lord, turuan. Kailangan ng nurturing. Okay? Sabi nga, weak faith needs encouragement, not condemnation. I-encourage mo. Hindi yung, ang hina-hina mo naman sa pananampalataya. Kung ilang taon pa lang yan, okay lang. Pero kung sabihin mong 50 years na yan sa Panginoon, ang hina pa rin ng faith, ayun na yung, hinahampas na yun, hindi na yung hinihimas. Pero yung kabago-bago lang, 1 year, 2 year, 3 years, 4 years, bago pa lang, okay lang. Sometimes ganun talaga, mahina pa faith. Lalo yung mga nagpapakita lang kapag may gawain lang. Nagpapakita lang na once a week sa church or nagpapakita lang kapag may event, yan. So medyo, hindi masyado nakaka-fellowship. Mas mahina yung faith. The more the more we gather together as a body of Christ, mas lalo tayo na-strengthen kasi. Kaya pag out of fellowship ka, humihina pa na ng balataya mo. So kaya anong encouragement? Surround yourself with mature believers who will speak life and truth into you. Kaya po may fellowship tayo. Kasi gusto natin ma-encourage ang bawat isa. Ano sabi ng Bible? Atin na yun. Hebrews 10:24-25. Let us be concerned, kanino? For one another. To help one another. So be concerned una. Pangalawa, to help one another. To show love and to do good. Show love and do good. 4 na. Tapos, panglima, let us not give up the habit of meeting together. In short, show up. Huwag ka umabsent. Okay? And then, sabi ni Paul, as some are doing. Instead, 6, let us encourage one another all the more. Bakit? Since you see that the day of the Lord is coming nearer. Malapit nang bumalik si Lord. Ay, aware ba kayo na malapit nang bumalik si Lord? Gusto niyo ng konting Bible prophecy update? Alam niyo ba na secretly binubuo na yung third temple sa Jerusalem? At secretly, nag-offer na sila ng red heifer. Well, yung red heifer, parang baka, pero pula. Ino-offer na nila yun secretly para sa templo. Sa Bible, sa Revelation, pag nabuo ang third temple, malapit nang dumating ang magpapakilala na si Antichrist. Pero bago magpakilala si Antichrist, datarating muna si Jesus, mag-rapture muna. Kaya malapit nang bumalik si Lord. Are you ready to meet the Lord? Kung masyado ka bang busy sa buhay, sa maraming bagay, at wala kang oras sa Panginoon, take note, pag nag-rapture, see to it, kasama ka. Malapit nang bumalik si Lord. I'm telling you, malapit nang bumalik si Lord. So let us encourage one another. Sabi ko nga, kanina, nagpe-pray ako, kasi ako yung una nagising sa amin 4 eh. Nagpe-pray ako, tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, I'm gonna decide today
magme-messenger na lang ako. Hindi na ako magpe-Facebook, hindi na ako mag-Instagram, hindi na ako kahit anong social media. Alam niyo kung bakit? Nakaka-toxic. Nakakaubos ng oras. Tapos parang, nabuhay naman ako na hindi ako updated sa buhay ng mga tao. Di ba? Nung araw na wala pa naman yung mga apps na yan, mas masayang ma-update tayo yung kapag nagkita tayo, uy, kamusta ka na? Tama? Personal lang update, hindi yung kailangan alam mo lagi nangyayari kay ganito, kay ganyan, kay ganon. So, tapos, na-realize ko nga, sabi ko, nung kay Shemi dati, no, first baby kasi namin si Shemi, so yeah, everyday yan, day 1, day 2, day 3, day 4, post ng post kada day. Hindi na nakasistent eh, kasi, tapos nung kay Kaya, day 1, unang kapanganakan, next upload ko nung nakaraang lang. Ano na siya? Mag 7 months na. Alam niyo kung bakit? Parang, na-realize ko, hindi ko naman pala kailangan i-update yung mga tao sa paligid ko kung ano nangyayari sa buhay ko. Mas maganda private na lang. Kaya parang mas-surprise na lang kayo kung kamusta na ako. Pag nagkita na lang tayo. Kasi sabi ko, kaysa magsayang ng oras, kaysa kakascroll, baka di pa ako ma-rapture kakascroll. Mamaya mag-rapture, nag-i-scroll pa rin ako eh. So tama na, ayoko na. So nag-quit na ako, delete ko na lahat, nag-messenger na lang ako. Sa messenger na lang ako makatagpuan. Kung itag nyo ako, di ko na makikita yon kasi wala na akong Facebook. So, yun. Ang Facebook page lang ng proper ang hawak ko ngayon. Bakit? Ayaw natin. Humina yung faith natin dahil doon. Weak faith is easily get distracted. Pag na-distract ka sa buhay dahil sa mga, bakit sila ganito, bakit sila ganon? Sabi nga, ang Facebook ay ginawa kung gusto mong mainggit. Ulit, kung gusto mong mainggit, mag-Facebook ka. Yun. Kasi ginawa siya talaga para doon. Bakit si ganito, ganyan sila, bakit si ganun sila, dapat ako rin. Yan. Next, growing faith. Ito, medyo maganda na. Maganda na yung takbo. Okay, so una, ano yung una? No faith. Napakalawa. Little muna. Tapos? Weak. Number 4. Growing faith. Ito maganda to. Ano naman meron sa growing faith? Sa Luke chapter 17, verse 5, etong mga disciples si Jesus, nag-ask sila kay Lord. Imagine, personal Lord, increase our faith. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita nila, grabe si Jesus gumawa ng miracles. Grabe si Lord gumawa ng Imagine, walang ka-effort. Hawakan lang ni Jesus, gumagaling. Sabihin niya lang, gumagaling. I-declare niya lang, nabubuhay. I-declare niya lang, dumadami yung pagkain. Sobrang effortless. As sabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. Anong meron kapag gusto nating lumago yung faith natin? Growing faith. Pag ikaw ay growing faith, ano nangyari sa'yo? Meron kang teachable heart. Sabihin nyo nga, teachable. Yan, dapat prayer natin yan. Lord, bigyan mo ko ng teachable heart. Open saan? Sa correction. Open sa instruction mo. Okay? Pag growing faith na meron ka, open yung puso mo na kahit i-correct ka ni Lord, okay lang. Kasi para sa'yo yun. That's not rejection, that's redirection. Okay? Open ka rin sa instruction para mag-grow pa yung pananampalataya mo sa Kanya. Pangalawa, honest self-assessment. Kaya mong aminin na nagkamali ako. Hanggang dito lang ako. Ito yung limitation ko. Tulungan niyo ako. Okay? Honest ka palagi. Open ka, ibig sabihin. Na Lord, ito talaga, ito weakness ko to, help me dito. Tulungan niyo ako mag-grow dito sa part na to. Kaya maganda yung fellowship kasi nakakapag-usap tayo Nasa-share mo yung burdens mo. Diba? Last time, nag-MOJ, LOJ kami. Diba? Sabi ko nga, ang dami ng boys. Both to na son and proper kasi ang daming boys. Ang topic namin medyo maselan. Walang Barbie dito, sabi ko sa kanila. Lalaki ako, sabi ko. Di ba lahat tayo dito? Pero yun nga, sa pagiging lalaki namin, meron kaming mga, thank you, meron kaming mga, meron temptation. Lalo yung screen, di ba? Sabi ko sa kanila, kung ikaw ay may addiction dyan sa pornography, addiction sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, kung meron kang issue sa mga yan, lumapit ka, magsabi ka. Diba? Seek help.
Kasi hindi pwedeng alam mong weakness mo yon tapos pinahayaan mo lang. Dapat magkaroon tayo ng openness. Honest self-assessment. Yan ang growing faith. Pag lumalago na yung faith mo, ibig sabihin, you want to be better. Amen? Ano pa? Strengthened through trials. Ayan, ang growing faith, mas matindi ang pagsubok, mas matindi rin ang paglago. Amen? Uses challenges as training for trust. Na Lord, itong pagsubok ko, alam ko, pinapalago mo lang yung buhay ko. Pinapatatag mo lang yung pananampalataya ko. Bakit? Yun naman sinabi sa James. Diba? Kaya ang growing faith, we grow by exercising faith in small things. Di ba? Mahihirapan kang pagkatiwalaan ng Diyos sa malaki kung sa maliit pa lang, puro ka na reklamo. Kung sa maliit pa lang, di mo na mapagtagumpayan, paano ka pagpapalain sa malaki? Okay? Kaya the more you trust God with the little, the more you'll trust Him with the big. Ayun yung promise sa Jesus eh. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Kaya nakaka-appreciate yung kapag, kunyari, may mga members tayo na or may mga kapatid tayo sa Panginoon, na biglang lalapit, Pastor, papray naman ng ganito kasi ganyan, ganyan, so on. Nakaka-appreciate yung gano'n kasi nagpapatulong sila. They are seeking help para mas talo mag-grow yung buhay nila. Yung advisors, counseling, and so on. Mahalagang bagay yon, mahalagang element ng growth natin sa Panginoon. So pag meron kang growing faith, open ka to become better. You want to be better and you want to do better. Amen? Growing faith. So una, no faith, little faith, weak faith, growing faith. Ito na. Next. Strong faith. Ito naman, strong faith. Sino to? Si Abraham din yan. Yan. Romans 4:20 to 21. Sabi doon, he staggered not at the promise of God through unbelief. Ibig sabihin, hindi siya nag-wave. But was strong in faith, giving glory to God. So, dyan pa lang sa verse na yan, makikita mo na, nakaka-glorify sa Diyos kapag malakas ang pananampalataya mo. Okay? Ano daw ang marks ng strong faith? Bakit daw malakas ang pananampalataya ni Abraham? Imagine ba naman, pangakuan ka ng Diyos na magkakaanak ka pa sa old age mo. 75 years old, senior citizen ka na, sinabihan ka ng Diyos, uy, magkakaanak ka pa. Sa lalaki, pwede pang maniwala. Pero sa babae, may na-post na si Sarah that time Kung 75 si Abraham, 10 years lang namang gap, 65 na si Sarah. So malayo na yung narating ng age nila, may na-post na talaga siya. Pero ang pangako ng Diyos, magkakaanak kayo. Nag-wave ba sila sa faith nila? Nanghihina ba yung pananampalataya nila? Hindi. Habang tumatagal, mas lalong lumalago yung faith nila until such time, after 25 years, binigyan sila ng unang anak ni Lord na talagang galing kay Sarah mismo. And that's Isaac. So anong marks ng strong faith? Holds on to God's promise despite delay. Yeah? Kahit may mga delays, hindi ka nag-wave. Hindi ka nag-aalinlangan, hindi ka nagda-doubt. Bakit? Yung waiting season na yan, medyo mahaba man minsan o maikli. Regardless, basta nag-aantay ka, alam mong mag-provide, magbibigay, susupply, gagawin pa rin ng Diyos yung pinangako niya. Amen? Kahit gano'ng katagal, gagawin ng Panginoon yan. Ako na pa, gives glory to God in the waiting. Di ba? Kahit pa hindi pa dumarating yung blessing, magpupuri pa rin ako kay Lord. Amen? Alam mo na nga ang dami mong pangangailangan, tapos wala ka pang ginagawa para sa Panginoon. Praise Him. Magpuri ka sa Diyos kahit wala pa yung blessing. Sabi nga, ang Kristiyanong malakas ang pananampalataya, advance yung faith. Bakit? Hindi pa man niya na-experience yung blessing, yung sagot sa prayer niya, nagre-rejoice na siya. Ibig sabihin, kung ano yung respond mo pag dumating yung pagpapala, ginagawa mo na kagad kahit wala pa. Diba? Pag na-receive mo yung answer sa prayer, gano'ng kasaya? Sobra. O gawin mo yung saya na yan, ngayon pa lang nawala pa. Strong faith ang tawag doon. Amen? Kaya, thank God. Praise Him. Magpasalamat ka na sa Panginoon. Philippians 4:6, ano sabi ni Paul? Huwag kang mag-alala, o do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Sa Tagalog, manalangin ng may pagpapasalamat. Hindi pa dumarating yung pagpapala, pinagpapasalamat mo na. Di ba?
Kasi pag meron kang malakas na pananampalataya, kayang-kaya mong purihin ang Diyos, ano man yung sitwasyon ng buhay mo. Ano man, ano yun? Ano man, anong tawag doon? Anong kanta yun? Ano man maging sitwasyon, ano man pagkakataon, ikaw'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Di ba? Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kaya mo magpuri sa Diyos. Magiging totoo sa iyo to kapag ginawa mo na siya. Nasa kabila ng mabigat, discouraging, bagsak na sitwasyon ng buhay mo, kaya mo pa rin purihin ng Diyos. Gaya ni Job. Sino si Job? Si Job na may 10 anak, patay lahat. Anong ginawa niya? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Amen? Ano pa? Pag strong faith ka, rooted in God's character. Trust who He is, not just what He does. Oo, may kayang gawin ng Diyos, pero take note, pagkatiwalaan mo kung sino siya. Amen? Alam mong provider ang Diyos, alam mong healer siya, alam mong restorer siya, kung ano yung pagkakalala mo sa Kanya, sa salita Niya, pagkatiwalaan mo yon kasi kayang-kayang gawin ng Diyos yun sa buhay mo. Amen? Strong faith means develop over time as you see God's track record. Kaya dapat alam mo yung Bible. Pag hindi mo alam yung Bible, wala kang track record ni Lord. Wala kang history, wala kang kahit anong alam sa mga nangyari sa nakalipas. Hindi mo alam kung sino siya, paano siya kumilos. Mahirap yon. Yung kinain pala ng balyena, si Moses. Mali, yari ka. Yung nagtayo pala nung templo, si Hezekiah, yari. Mali-mali. Pag mali-mali yung yung information mo sa Bible, hindi mo talaga binasa yan. Pero the moment na basahin mo yan, at alam mo kung paano kumilos si Lord, kung naging tapat siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, o naging Israel, naging tapat si Lord sa 12 tribes, naging tapat siya sa buong Israel pagpasok nila sa Promised Land, naging tapat si Lord kay Moses, naging tapat siya kay Joshua, naging tapat siya sa mga judges, naging tapat si Lord sa mga hari, naging tapat si Lord hanggang ngayon, tapat pa rin siya hanggang susunod na panahon. Amen? Tapat ang Diyos kasi natin. Kailangan alam mo lang yung mga nangyari. So like muscles, it's strengthened by resistance. Na-experience nyo na yun pag nagbuhat ka ng dumbbell? Di ba? May resistance yung muscle. Kasi lumalaki na, lumalakas habang binubuhat mo siya. Pag walang resistance, hindi mo siya binumove. Okay? Pag hinawakan mo lang yung dumbbell or yung barbell at hindi mo inangat, walang resistance sa muscle. Ganun din. Pag walang pagsubok, walang paglago. Okay? Hindi ka lalakas. Kaya sabi noon, Romans 4:20-21, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what He had promised. Amen? Kayang-kayang gawin ng Diyos yung pinangako niya. Yun, convinced. Sure na sure si Abraham. God is able to do what He said He will do. Amen? Kayang-kaya ng Diyos. So, ang strong faith, tiwalang-tiwala ka kung sino ang Diyos na kaya niyang gawin kung ano yung pinangako niya. Great faith. Number 6. Sa Matthew chapter 15, actually, dalawa yan. Kasi yung isa, sa Matthew chapter 8. Matthew 8, tsaka Matthew 15. Ang great faith daw, naalala niyo yung babae na Syrophoenician woman or Canaanite woman, na lumapit kay Jesus, sabi niya, Lord, yung anak ko po ay inaalihan ng masamang spirito. Tapos si Jesus, hindi siya pinapansin. Dinedma ni Lord first time. Sabi mo, Lord, hindi ka mag-reject. Di ba? Ba't dinedma mo yun? Na may tinuturo lang siya sa atin. So, dinedma niya yung woman. Dito mga disciples, ang umarap, sabi ng mga disciples, Lord, paalisin mo na yung babae. Ginugulo tayo. Kasabi ni Jesus, hindi ko pwedeng ibigay yung tinapay na para sa mga anak sa aso. Ang ginawa ng babae, nag-worship, no? Sinamba niya si Jesus, lumuhod siya. Sabi ng babae, oh Lord, totoo po yun. Pero hindi ko po kailangan yung tinapay na galing sa inyo papunta sa mga anak. Hindi ko po kailangan yung tinapay ng mga anak nyo. Okay na po sa akin kahit yung mga mumu lang. Alam niyo yung mumu? Crumbs.
Di ba yung pandesal, pag kinain mo, may nalalaglag na crumbs? Okay na sa akin, Lord, yung crumbs na nanggagaling sa master's table. Di ba sa pagkainan, nasa gilid ang mga anak. Nasa gitna ang tatay. Siya yung master kasi. Siya yung pinaka-head. At yung aso, dahil amo niya yung tatay, yung aso, kumakain yun sa ilalim ng mesa ng master. Kaya sabi nung babae, Lord, okay na ako na kumakain lang ng crumbs na nanggagaling sa'yo. Hindi ko kailangan ng tinapay ng mga anak mo, kailangan ko yung crumbs lang na nanggagaling sa'yo. Manghang-mangha si Jesus sa faith ng babae. Kasi ine-expect niya, nung nireject na siya, ayaw niya na. Pero grabe yung persistent ng babae. Kahit na-rejected na siya, tuloy pa rin siya. Kaya nung sinabi niya yun, ayun, sabi ni Jesus, "Oh woman, great is your faith. Be it done for you as you desired." Yung next na verse niyan, at yung oras na yun, gumaling yung anak niya. So anong klase ang great faith? Marks of great faith, persistent prayer. Pag malaki ang pananampalataya mo, ikaw ay makulit sa pananalangin. Hindi ka papayag na no ang answer ni Lord sa'yo. Lord, hindi. Alam ko, kalooban mo to. Kaya mo mag-provide para sa akin. Lord, kalooban mong gumaling ako. Kaya mo akong pagalingin. Gagamit ka ng mga kamay para gamutin yung buhay ko. That's faith. Persistent prayer. Tuloy-tuloy pa rin. Hanggat hindi ginagawa ni Lord yung kalooban niya sa buhay mo. Pangalawa, unmoved by delay or discouragement. Nakita niyo yung babae? Diniscourage siya ni Lord. Hindi ko bibigay yung tinapay para ng mga anak para sa aso. Nakaka-discourage yun, i-compare ka sa aso. Di ba? Jeric, aso ka lang. Sakit nun. Hindi ko pwedeng ibigay yung para sa anak ko sa na aso. Ganon ka-literal yung sinasabi doon. Kinumpare ni Jesus yung Canaanite woman sa aso. Napakasakit nun. Pero despite nung discouragement, despite nung delay, wala siyang pakialam. Lord, naniniwala ako, kaya mong pagalingin yung anak ko. Kahit crumbs lang nang galing sa'yo, okay lang. Masaya na ako doon. Okay, ano pa? Humility and confidence combined ang great faith. Bakit? Anong ginawa ng babae? Though rejected, anong ginawa niya? And the woman fell down at the feet of Jesus and worshiped Him. Yun yung sinabi doon. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinamba niya si Jesus. Kaya, ang malaking pananampalataya, worshiper yan. Bakit? Humble siya and confident siya. Humble ka yet confident. Bakit? Nagpapakumbaba ka at confident ka na kaya ng Diyos kasi yung ginawa niya. Yung sinabi niya, yung pinangako niya, kayang-kaya niya kasi ganun siya. Okay? Nabalitaan ng babae na healer si Jesus, naniwala siya na healer si Jesus. Pero despite na confident siya, humble siya na lumapit kay Jesus pa rin. Okay? So ano ba? Great faith produces great results because it refuses to quit. Ayaw mong mag-quit. Hindi yung katulad nung kanina, yung no faith or weak faith or little faith. Magkaroon na ng pagsubok, wala na, wave na agad. Ito hindi, ang great faith, hindi ako susuko. Diba? Never, never give up yan. It doesn't just believe in God's power, it believes in His heart. Lord, nasa puso mo na pagalingin ako. Lord, nasa puso mo na provide para sa akin. Lord, it is in your heart na kalooban mo yung gusto mo mangyari sa buhay ko. And let it be done according to your will. Naniniwala ako, Lord, kaya mo kasi pinangako mo yon. That's great faith. Ano sabi ng Bible? Sa Matthew 8, ito yung centurion naman yan. Yung centurion, lumapit kay Jesus, sabi niya, Lord, alam ko po, kaya niyong pagalingin yung servant ko na may sakit. Sabi nung Jesus, sige, tara, puntahan natin sa bahay mo. Sabi ng centurion, Lord, hindi ako karapat-dapat na pumunta ka sa bahay ko. Just say the word and my servant will be healed. Grabing faith yun, no? Just say the word and my servant will be healed. Sabi niya, kasi pinalawanag niya yung faith niya. Ako rin po ay merong authority na gaya nyo. Pag sinabihan ko yung mga servant ko, pumunta ka rito, napunta sila, gawin mo to, ginagawa nila. Ikaw rin, Lord, may authority ka. Just say the word and my servant will be healed. Grabe, no? And then sabi ng Bible, sabi doon, when he heard it, sabi ni Jesus, when Jesus heard it, he marveled. Ano yung sabihin marveled? Na-amaze si Lord sa pananampalataya. Bakit? And said to those who followed, assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Ang una
na mga may great faith sa buong Israel? Wala. Bakit? Nasa Canaan at nasa Roman officer. Puro Gentile ang may malalaking pananampalataya. Wala sa Israel. Na-amaze si Jesus na itong mga Gentiles na to, mas malaki pa yung faith nila kaysa sa mga Israelita. Di ba? Tayo yung Gentiles. Mas kaya nating mapalaki pa yung pananampalataya natin kung gagawin lang natin. Amen? So ano yun na? No faith? Little faith? Weak faith? Growing faith? Strong faith? Great faith. Lastly, perfect faith. Sa James 2:22, sabi doon, can't you see his faith and his actions work together? His faith was made perfect through his action. So ano daw ang ibig sabihin ng perfect faith? Last time na preach ko yan, di ba? Si David. Yan. This time, gawin natin si Abraham. Okay? Anong meron sa perfect faith ni Abraham? He trusts God completely. Walang ibang word. God's word is final. God has the final say. Diyos pa rin ang in control, siya pa rin ang nakakaalam, siya pa rin ang nakakaintindi ng mga sitwasyon na nangyari sa buhay ko. Kaya niya pa rin tulungan yung buhay ko, i-deliver ako, and so on and so forth. Okay? Kaya sabi ng Proverbs 3, di ba? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ano daw? Ang perfect faith daw, obeys without question. Susunod ka lang. Hindi mo kailangan ng utos ni Lord. Hindi mo kailangan ng paliwanag ni Lord dun sa command niya. Yan ang perfect faith. Sabi ni Lord, sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham believed God. Anong ginawa niya? And he went, saan? Sa lugar na hindi niya alam kung anong meron doon. Basta sinabi ni Lord, pumunta siya doon, sumunod siya. Sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, Genesis 12, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Nagtanong ba sa Abraham? Saan? Anong meron doon? Maganda ba doon? Ice ba doon? Wala. Ano sabi ni Abraham? And Abraham did what the Lord has commanded him. Abraham went from the land of Ur to the land of Canaan. Di ba? Walang question. Follow God's leading even when it doesn't make sense. Di ba? It doesn't make sense, pero sunod lang. Gaya nung kilala nyo yung lumublob sa tubig. Nalala nyo yun? Sino yung lumublob sa tubig ng 7 times sa Jordan River? Sino? Yung kapitan. Si Naaman. Yan. Sabi ni Prophet Elisha sa kanya, o sige, sabihin mo sa kanya, lumublob siya ng 7 times dun sa Jordan River. Tapos pag angat niya ng 7 times, gagaling na yung ketong niya. It doesn't make sense 7 beses kang lulublob. 1, 2, 3, wala pa rin. 4, wala pa rin. 3 pa. 5, wala pa rin. 6, wala pa rin. Kung nag-quit na siya sa pang-anim, gagaling ba siya? Hindi. O sige, 7. Pagkatapos ng 7 times, naging baby yung skin niya. O, di ba? Baby skin bigla. Gondo ng balat, gumaling bigla. Why? It doesn't make sense, but you have perfect faith. You trust God, obey Him without question. Number 3, stand firm in trials. Holds on to joy and peace until God's promise is fulfilled. Yan yung maganda sa James 1:2-4. Consider it an opportunity of great joy when you undergo various trials, for when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. Sabi ni James. Let it grow. Hindi let it go. Let it grow. Consider it an opportunity of great joy when you face different kinds of trials. For when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ang conclusion niya,
so let it grow. Meaning to say, sige lang, magdatingan kayo lahat ng pagsubok sa buhay ko. And I'm gonna stand here, unmoved, unfazed, trusting in my Lord and Savior Jesus Christ. And I'm gonna sail this storm smoothly, sometimes roughly, pero regardless, kasama ko si Lord. Stand firm. Tatayo ka pa rin. Amen? Yan ang perfect faith. Anumang pagsubok, sige, daan lang ng daan. Pero pinapatatag ng Diyos. Amen? Sabi nga, faith matures when we stop measuring God by our circumstances and start seeing our circumstances through God's unchanging nature. Hindi naging matatag si Joseph na governor kung hindi siya dumaan dun sa pinagkanulot, binenta siya ng mga kapatid niya sa Egypt at dumaan siya sa kulungan ng Egypt hanggang sa nakarating siya sa palasyo ng Pharaoh. Hindi siya naging matatag sa pananampalataya, kundi niya pinagdaanan lahat ng yon. Hindi naging effective na hari si Haring David, kung hindi niya pinagdaanan si Goliath, even yung mga kuya niya, even yung mga sundalo ni King Saul, even si King Saul mismo. Kung di niya napagtagumpayan lahat ng mga giants pa na dumating sa buhay niya, hindi siya naging effective na hari. Why? Dumaan siya sa iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay na pagtagumpayan niya lahat ng yan. Bakit? Kasama niya si Lord. Perfect faith trusts in His nature. Kaya ng Diyos, He will do it. Before trusting God for the promise, trust Him as a person. Faith rests on His character, not on the visible outcome. Hindi mo pa nga nakikita, naniniwala ka na. That's faith. Hebrews 11:1. Sa Hebrews 11:6, tinan nyo, sabi doon, without faith, it is impossible to please Him. For whoever, sino si whoever? Sino si whoever? Sino yun? Whoever. Kahit sino yan, tayo yan. Whoever would draw or come near to God must believe that He exists. Maniwala ka munang nag-exist ang Diyos. Maniwala ka munang Diyos siya. And that He rewards those who seek Him. Amen? Pag wala kang faith sa paglapit sa Diyos, hindi pwede. Do not expect to receive something from God kung lagi kang doubt ng doubt. Abraham's faith was proven when he acted on God's word. Even when it made no sense. Hirap kaya magtiwala sa Panginoon na hindi mo alam kung ano mangyayari. But Abraham believed. And it was accounted to him as righteousness. And he was called the friend of God. Ang perfect faith, it makes you the friend of God. Meron kang intimacy sa Diyos. Okay? Bakit? Ang perfect faith says, if God said it, I will do it even before I see the results. Ayun. Susunod ka muna. Bahala na si Lord sa resulta. Basta ako, susunod lang ako. Bahala na si Lord sa kasunod. Your faith must produce obedience, not just words. Kahit pa-pray ka ng pray, Lord, magkaroon po kami ng mapanalunang mga kaluluwa sa iyo. Lord, makapag-evangelism po kami. Kung hindi ka naman kumikilos para mag-evangelize, wala pong mapapanalunan. Lord, iligtas mo po yung pamilya ko. Magkaroon sila ng kaligtasan sa iyo. Kung hindi ka naman nag-share ng gospel sa kanila, walang masasave. Kahit pray ka ng pray, kung wala kang action na ginagawa dyan sa prayer mo, wala rin. Perfect faith respond every day. Perfect faith shows up in everyday choices. Obedience. Ang pananampalataya dapat nagpa-produce ng obedience. It must produce works. For without works, it's dead. In conclusion, sabi nga, sa James 2:2, his faith and his action work together. Kailangan together yon. May faith ka, may action ka rin. Kung ako may faith, may action ka, pagsamahin natin, put them together, perfect faith. Kaya sabi kanina, di ba, sa ano natin, kung sinabi mo sa kaibigan mo o sa kapatid mo na nangangailangan, be well. God bless you, ingat ka. Meron ka naman pantulong at di mo tinulungan, may faith ka nga. Wala naman yung action, wala rin. Kailangan laging may action sa faith. Sabi nga, perfect faith doesn't mean
we never feel afraid or uncertain. Hindi porket may perfect faith ka na, di ka na mag-aalala. O di ka na matatakot. It means, doon sa mga alalahanin, doon sa mga takot, pipiliin mo pa rin magtiwala at sumunod sa Diyos. Regardless kung anong pakaramdam mo ngayon. Amen. Amen po? Ang perfect faith, anuman ang mga uncertainty, anuman ang mga worries, anuman yung mga fears na nagaganap sa pakaramdam mo ngayon, pipiliin mo pa rin sumunod, magtiwala, magpuri at maglingkod sa Panginoon despite ng lahat ng yan. Amen? So, 3 steps to grow toward perfect faith. Gusto niyo yan? 3 steps. Una, know God deeply. Palalimin mo yung relasyon mo sa Diyos. Hindi pwedeng Sunday Christian ka lang. Pag Sunday ka lang nandito, Sunday ka lang Kristiyano. Everyday, ipalaguin mo yung relasyon mo sa Diyos. Grow in intimacy with Him. Kailangan lumago yung faith mo, abiding in Christ daily. You abide, remain, manatili ka sa presence of the Lord. May kanta yan sa pang Sunday school. Nalimutan ko lang tono. Basta may part doon na, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Kanta ko to nung kinder ako. Kinder, mga 5 years old ako noon. Sa Cubao pa yun On the Monday, on the Tuesday, on the Wednesday, on the Thursday, on the Friday, on the Saturday, on the Sunday, I'm gonna let my light shine. This little light of mine. Tapos kakaganon ko na, tumalsik yung ano ko. Tumalsik yung flashlight ko. Nawasak. Pero tuloy pa rin. This little light of mine. Ayun na lang yung memory ko sa Cubao. Kinder na yun. Kinder kami, presentation siya. Naka-lights off. This little light of mine. Every day, maging Kristiyano ka. Let your light shine. Have perfect faith. Be intimate with God. Be intentional sa relationship mo sa Diyos na lumalim ka. Pangalawa, obey immediately. Sunod agad. Delayed obedience is still disobedience. Don't delay when He speaks. Kasalanan yun. Kailan ba nangyari yun? Nung Friday. Nidrive ako. Nuntakas ako ang PL mo Tapos biglang bumuhos yung ulan. Tapos sabi sa akin ni Lord, isakay mo na yung mga yan, Papunta ka naman barangay, Yung mga bata, mga estudyante ng PL mo naglalakad, papunta sa jeep. Sakay mo na yung mga yan para makapag-share ka ng gospel. Sayang, di ako sumunod. Bigla kasing bumuhos yung ulan. Iniisip ko, pag binuksan nila, baka mabasa rin sila. Kaya lang, kung sumunod sana ako, baka may nawin tayong mga college student habang nag-drive ako. Sabi ko, sige Lord, promise next week, nangyari ulit yun. Gagawin ko siya ulit. So hanggang 10 kasi pwede sumakay sa van, di ba? So free ride. Ang iniisip ko lang kasi, baka pag sinakay ko sila, isipin, nangunguha ng tao. Kaya kailangan kumuha akong permit muna sa barangay na mag-free mag-offer ako ng free service. Kasi may mga ganun na nangunguha ng van. Minsan, nag-drive ako may mga bata tumatakbo Nakita nila yung van Mga kuhain sila. Pero obedience, napakahalaga nun. Obey God immediately. Maging madali sa ating sumunod sa Panginoon. Okay? Lastly, endure. Pakisabi nga, endure faithfully. Stand firm until the end. Malapit nang bumalik si Lord. Nawa po makita natin si Lord na mukhaan. Amen? Stand firm. Stand faithfully hanggang makita natin si Lord. Endure. Napakahalaga ng endurance sa Christian life. Hindi pwedeng may expiration yung pagiging Kristiyano mo, ha? Magiging Christian na ako hanggang 30 years old. O hanggang 40 years old lang. Ang totoong Kristiyano, nung na-meet mo si Jesus ng first day, hanggang makita mo siya ng last day sa langit, Kristiyano ka. Amen? So endure. You want perfect faith? Palalimin mo yung relasyon mo sa Panginoon, kilalanin mo si Lord, sumunod ka palagi ng mabilisan, madalian. Pag inutusan ka na, sumunod ka. Endure faithfully. Okay? So, sino na ang kailangan ng paglago ng pananampalataya? Taas ang kamay. You want to increase your faith?
Gusto mo sumama sa swimming sa Sunday, kaso wala ka pang provision? I-work out natin this week. Lord, nananampalataya ako, kaya mo mag-provide para sa akin. Sabi nung kanta, Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him over and over. Jesus, Jesus, my precious Jesus, thank you for the grace to trust Him more. Kailangan mo lang magtiwala ng more pa. Sabi mo sa katabi mo, more pa. Trust Him more. Trust Him more. Diba? Lord, increase my faith. Oh, let's all stand up. Ang ganda ng last part kaya nga nyo, ng verse 4. Sabi nun, and I'm so glad that I learned to trust Him. My precious Jesus, my Savior and my friend. And I know that you are with me, will be with me till the end. Let's all sing to the Lord. Jesus, Jesus, how I trust you, how I prove Him o'er and o'er. My Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. It's so sweet to trust in Jesus, just to rest upon His word, just to rest upon His promise, and to know thus said the Lord. Jesus, 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 how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jesus, 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 how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. Once again, when I think about the Lord, and when I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, of all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise your name. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Oh, Father, increase our faith right now. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are worthy of all our praises. And Father, right now, we bless you, Lord. Lord, increase our faith today. Father, forgive us if we are losing our faith to you. Tawarin niyo kami, Lord, sa mga times that we went from great faith to weak faith or to little faith and sometimes no faith, Lord. Forgive us sa mga times na kami nawawalan ng pananampalataya sa iyo. Wash us clean with the blood of Jesus. And right now, Father, we pray that you increase our faith today. Give us a growing faith, a strong faith, great faith, and even perfect faith, Lord. I pray today, Lord, natutulungan mo kami to increase our trust in you, Lord. Help us to trust in you with all of our hearts. That we may not lean on our own understanding, but in all our ways, Lord, we will acknowledge you as the Lord, the Savior, the God who's in control of everything. And you will direct our paths, Lord. Right now, Lord, Holy Spirit, we come to you. And I ask, natulungan mo kami, Lord, right now. Whatever battles we're facing, trials or troubles that we're in right now, I pray right now, by the precious blood of Jesus Christ, give us victory. You said, Lord, we praise you for all the victory that you have given us. And so we thank you, Lord. We praise your name and we worship you in the midst of these troubles, in the midst of these storms. Thank you, Lord. We will all be still and know that you are God. And we want, Lord, to stand strong, tall, on our knees in prayer, Lord. Every time we call upon your name, tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Because your name is above all names. Your name is higher than the highest heavens. That in the name of Jesus, every knee will bow, whether things in heaven, things on the earth, and things under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of our Father. And so right now, Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, declaring the name of Jesus Christ as the Lord ng aming buhay sa lahat ng sitwasyon namin. Thank you for being our sovereign God who is always in control. Tulungan mo kami, Panginoon, kapatagin, palakasin ang aming pananampalataya sa iyo sa pagharap namin ng may kagalakan sa bawat pagsubok ng buhay na to. And thank you, Lord, because every time we overcome troubles or battles, we will always receive the crown of life when we enter heaven and meet you face to face, Lord. Nalalaman din namin na malapit ka nang bumalik muli, Panginoon. Teach us to apply your words today. Having faith in you, that you are the Savior, and you will save our families, our loved ones, our friends. Give us the push to work or to act on our faith, Lord, to preach the gospel, to win souls for you,
to evangelize in the name of Jesus. Lord, ayaw namin na kami-kami lang ang ligtas. Ninanasa namin na maligtas din ang aming mga pamilya, aming mga kamag-anak, aming mga mahal sa buhay. So give us the confidence to be your witnesses. For you have set our feet upon that rock, Lord, and now we can endure all things because we have you. We are standing on the solid rock. Your promises that are yes or and amen. Tumatayo kami sa pangako mo at nananampalataya kami that you are able to do what you said you will do. Naging tapat ka kay Daniel dun sa Lions Den. Naging tapat ka kay Shadrach, Meshach, and Abednego dun sa apoy. Naging tapat ka, Panginoon, kay Jonah sa loob ng balyena. Naging tapat ka kay Moses, Lord, dun sa Red Sea. Naging tapat ka kay Abraham nung pinangakuan mo siya magkakaanak siya. Naging tapat ka rin kay Isaac, Panginoon, nung pinangakuan mo siya ng inheritance din. Naging tapat ka rin kay Jacob, naging Israel. Naging tapat ka sa 12 tribes. Naging tapat ka kay David. Naging tapat ka kay Joshua. Naging tapat ka, Lord, sa lahat ng mga Bible characters. And even sa New Testament, naging tapat ka sa mga disciples mo. And you tell them, Lord, that when they do the Great Commission, to go and make disciples of all nations, to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I will be with you even to the end of this age. Lord, naging tapat ka sa kanila. Magiging tapat ka rin sa amin. As we do your will, your commands, your words, and faithfully, Lord, acting, working for your kingdom to expand. Lord, gawin mo pong mission church ang Send the Light Ministries. Gawin niyo pong praying church, worshiping church, Bible meditators, Bible addicts, Lord, ang mga anak mo. Na mag-spend kami ng time na kilalanin ka sa iyong mga salita. Let our eyes be glued to the Word of God, not on the screens, Lord. And Lord, help us to fix our eyes on you, Jesus, the author and finisher of our faith. And so I am praying today, Lord, natulungan mo kami na mag-effort ng totoo para lalo lumago ang pananampalataya namin sa iyo. Lord, we don't want to be a baby Christian forever. Tulungan mo kami to grow our faith by having a personal, intimate relationship with you and having fellowship with one another. And the fellowship we have with you, Father, and with the Son, Jesus Christ, is the fellowship that we have with one another, Lord. And thank you, Lord, dahil ikaw ang siyang bibigay sa amin ng grace to encourage one another, Lord, hanggang sa makita ka namin ng mukhaan. And today, Lord, pinapanalangin namin, special namin, nilalapit sa iyo ang buhay ni Tita Annie, Panginoon. Gamitin mo po ang kamay ng mga doktor, ng mga nurses na hawak sa kanyang katawan para gamutin siya. We decree and declare complete healing, speedy recovery, Panginoon, ng kanyang lupang katawan, and soon makakasama namin siya muli sa paglilingkod sa iyo dito, sa pangalan ni Jesus. And as she dedicated her life and offer her life to you, as we pray together in unity with one body, Lord, in unity, Lord, of prayer right now, let the prayer of faith heal the sick, heal her right now in the name of Jesus. Father, I pray that as you listen to this prayer, mag-flow yung blood ni Jesus supernaturally sa lupang katawan niya mula ulo hanggang talampakan and bring supernatural healing to her mortal body right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Heal her right now. Holy Spirit, fill her body, fill her with life, fill her with restoration, fill her with your glory, fill her with your anointing, with your power to be healed right now in Jesus' name. Nilalapit din namin sa iyo, Lord, ang buhay ng bawat isa na nangangailangan ng financial na provision. We are withdrawing on our bank accounts in heaven. By faith in the name of Jesus, every need shall be supplied right now. Come on, declare mo yung mga bills mo. Declare mo yung mga pangailangan mo. Declare mo yung needs mo. Lord, thank you for providing for every needs. In Jesus' name.
pambayad sa kuryente, sa tubig, sa Meralco or whatever, bills, pambayad sa PLDT or mga internet, or bayad sa mga credit cards, pambayad sa mga utang, pambayad sa mga SPay later or whatever, bayarin, pambayad sa bahay, pambayad sa lahat ng mga bayarin sa bahay o sa labas, even sa schools o sa trabaho. Father, I thank you for you will supply all of our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Replenish our resources right now with your riches and glory, in glory by Christ Jesus. Right now, Lord, provide mo po ang lahat ng needs namin financially. And as you bless us, Lord, help us to be a blessing to others in Jesus' name. And right now, Lord, whatever healing that we need in our mortal bodies, mula ulo hanggang talambakan, dinideklara namin ang kagalingan sa pangalan ng Jesus. Let your body be filled with the Spirit of the Lord right now and be healed in Jesus' name. By His stripes we are healed. So we declare healing in the name of Jesus Christ of Nazareth right now. Be healed. Every parts of your body be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Lahat ng mga sakit sa lupang katawan, mula ulo hanggang talambakan, even yung mga nagtatago ng mga sakit sa lupang katawan namin, be gone in the name of Jesus. And I declare healing. I declare Jesus, Yeshua, HaMashiach in your bodies right now. Be healed in Jesus' name. And Father, we thank you, Lord, for the peace of God that surpasses all understanding that is guarding our hearts and minds right now as we pray, Lord. Help us to endure all things. We are putting on the armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the sword of the Spirit, the belt of truth, the shoes of the gospel of peace. Right now, we are putting on the armor of God, the whole armor of God, to protect us in every battle, so that we may stand firm. After the battle, we can always stand, Lord. Turuan mo kami, Lord, to endure everything, every hardship. Because after all, Lord, may reward ka sa lahat ng to. And thank you, Lord, for you will come again and you will give us the rewards ng aming buhay. Sa lahat ng ginawa namin, whether good or bad, you will judge us and you will reward us. And even, Lord, we thank you for forgiving our sins, for cleansing us from all unrighteousness, and giving us the right to become your children. And we can come to you, Father, as your children. At maraming salamat po sa pagkakataon na pagpalain mo ang bawat isa. Nilalapit namin sa iyo lahat ng mga babies, mga bata, kabataan, mga magulang, mga young adults, Lord, young professionals, even sa mga senior namin, Lord. We are dedicating our lives to you, that right now, Lord, we commit our lives to you in full obedience, trusting you fully, wholeheartedly. Help us to increase our faith, Lord. At maraming salamat sa protection mo rin sa aming mga buhay, sa bagong week na ito na aming harapin. Tulungan mo kami, pagpalain mong bawat isa, sa mga nag-aaral, sa mga pumapasok sa trabaho, sa mga may ginagawa sa kanilang tahanan, Lord, I pray na pagpalain mo ang bawat isa. Bless our coming in and bless our going out. Bless the works of our hands, Lord. Let us be the top and not the bottom, the head and not the tail. Let us be the lenders, not the borrowers, not the lenders, Lord. I am praying, Lord, we are the lenders, not the borrowers, Lord. Kami po ay lagi mong pagpalain sa lahat ng gawa ng aming kamay, Lord. Every words of our mouth, Lord, and the meditation of our hearts be acceptable to you, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod, maging pleasing ang lahat-lahat ng aming ginagawa sa inyo, Panginoon. Help us to come to you always with faith, for it is impossible to please God without faith. That's why, Lord, I pray na lagi kaming may pananampalataya at na lumalagong pananampalataya sa iyo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa salita mo na aming natutunan today, Lord. And I pray in the name of Jesus that you'll cover it with the blood of Christ and let no enemy touch those words. But Lord, let those words na na-receive namin today be fixed in our hearts. Let it rhema sa aming mga buhay, Panginoon, and that we may apply it in our lives in Jesus' name. Maraming salamat po sa promises mo. We claim all God's promises that are yes and amen. Sa aming buhay today, Panginoon, we are receiving by faith that all your promises to us in your words that we know by heart shall happen to us in Jesus' name. Kaya Lord, turuan mo po kaming lahat na mag-memorize ng mga pangako mo rin sa iyong mga salita, so that we can always claim it by faith, and you will do it for us in Jesus' name. And your name will be glorified, and our Father will be glorified when you answer our prayers. And teach us also to listen in silent, Lord. Turuan mo kami makinig sa mga
nais mong sabihin sa aming buhay. And we praise you, Lord. We thank you, Father, for all the things that you have done at gagawin mo pa. Pinapanalangin din namin, Lord, na next Sunday, na magiging church outing namin sa Isabel Private Resort sa Calamba. All things shall be provided in the name of Jesus. We are thankful right now that you will provide lahat ng pang-transpo, lahat ng mga sasakyang gagamitin, mga lulutuing pagkain, mga makakasama namin kayo kapatid sa Panginoon, even yung mga water baptized, we are thankful na itong water baptism na ito ay magiging special sa lahat na ibabaptize. As they are being baptized in the water, baptize them also in the Holy Spirit in Jesus' name. And I know, Lord God, that you will supply all of our needs. Lahat ng mga pangangailangan namin financially sa mga wala pang pangbayad. Thank you, Lord, sa provision mo na makakabayad lahat ng mga makakasama this Sunday in Jesus' name. Let this water baptism, Lord, and church outing sa next Sunday become a new one, a new special celebration of your goodness and your faithfulness sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Lord. Ngayon pa lamang, pinagpapasalamatan namin na magiging matagumpay ang lahat-lahat ng gagawin namin para sa church outing and water baptism sa Sunday. Thank you, Lord, for the abundant supply this week. We receive it by faith that you will supply every needs in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for everything, Lord. Thank you for answering our prayers. We praise you, Lord, from the rising of the sun to the going down of the same. Your name will be praised. Praise the Lord. 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 Hallelujah. We give you praise. We give you thanks, Father. And maraming salamat, Lord. We are a thankful people. We are a thankful church. We thank you, Lord, for everything that you have done and everything that you are about to do sa aming mga buhay. We bless your name. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And these are our prayers in Jesus' name. Amen. Praise God.